Mahilig ka ba sa mga ukay-ukay or mga pre-loved items? Paano kung yung damit na nabili mo sa ukay-ukay ay pagmamay-ari ng isang taong namayapa na ngunit naiwan ang kaluluwa niya sa damit na binili mo? Nakuha ng atensyon ko yung isang TikTok video kung saan kinikwento niya yung experience niya na parang may nagpaparamdam sa kanya dahil sa binili niya na damit sa ukay-ukay. Kasi sa totoo lang, ako din meron akong recent na experience sa mga damit na ukay-ukay. Tapos parang feeling ko magsimula nung sinusuot ko yung damit na yun na galing sa ukay, parang puro disgrasya yung nangyayari sa akin. Pero bago ako mag-share ng story ko, ikakwento ko muna yung nakita kong video dito sa TikTok kung saan yung babae, meron daw siyang binili na galing sa bale, yung mga bulto na ukay-ukay. Meron siyang nakuha doon na dress. Magsimula daw nung sinusuot niya yun, parang hindi daw siya makatulog ng maayos sa gabi. Tapos, ginawa naman na daw niya lahat. Nag-take siya ng melatonin, tapos bumili rin siya ng Himalayan salt lamp para makatulog, pero wala pa rin daw effect. Every time daw nagigising siya, pagsuot niya yung damit na yun, para siyang pagod na pagod or masama yung mga panaginip niya. Hanggang sa isang gabi, nagulat siya na nakahiga siya dun sa kama and nakita niya doon sa corner ng kwarto niya na may babaeng nakatayo. Pagkatingin niya dun sa babae, kitang-kita niya na yung suot ng babae is similar dun sa ukay-ukay na binili niya. Parang magkaparehas daw sila or hindi niya sigurado kung yun mismo yung damit na yun. Tinitignan lang niya yung babae habang nakatayo lang ito sa gilid ng kwarto niya, pero napansin niya na unti-unti itong lumalapit sa kanya. Tapos nagulat siya na parang bumilis yung paglapit ng babae sa kanya to the extent na parang ganito gumanon agad yung babae sa mukha niya. Sorry, jump scare. Tapos, pagkaganon daw, paglapit daw ng mukha ng babae sa kanya, parang sumisigaw ito pero wala daw tunog. Doon niya na napansin na yung damit nga na suot ng babae is yung damit din na inukay niya. Tapos nung na-realize na yun yung reason kung bakit niya na-experience lahat ng yun, ang ginawa daw niya is ginunting daw niya at ginawa na lang niyang basahan yung damit. Pero pagkatapos na rin daw nun ay hindi na niya nilabhan at tinapon na niya. Sa akin naman, yung experience ko recently is meron akong t-shirt na inarbor sa isang kaibigan ko. Ang sabi niya, yung damit na yon is galing din lang sa ukay-ukay. Pero dahil nga nagustuhan ko dahil malambot yung tela, tapos maluwag, yun naman yung mga damit ko lagi, medyo maluluwag. So, kinuha ko sa kanya, inarbor ko sa kanya. Pero ginagamit ko lang talaga yung damit na yun kapag hindi pa ako nakakapagpa-laundry kung medyo ubus-ubus na yung damit ko. Tapos, may one time na ginamit ko siya. Kinagabihan nun, habang suot ko yung damit na yun, nadisgrasya ako. Sumemplang ako sa motor ko. Hindi naman mabilis yung takbo ko nun. Parang sakto lang na yung takbo ko ng motor. Pero sumemplang ako. Tapos ayato nga parang nagasgas. Ayan. May gasgas ako. Kasi sumemplang ako, natumba talaga ako, Yung jacket pa na suot ko, nabutas siya, tapos nasugatan pa rin ako. Ayan. Pero syempre, nung time na yun, hindi ko pa naman alam na parang yun yung rason. So, hindi ko naman tinuturo na yung damit yung may kasalanan nun. Pero after 1 week, sinuot ko ulit yung t-shirt na yun. Black t-shirt siya. Tapos, umuulan nung time na yun, pero kasi may susunduin ako. So, habang nagdadrive ako, papaliko na ako nun, sumemplang ulit ako kasi dumulas yung gulong ng motor ko. So yun, bumangga ako dun sa may gate. Itong pagsemplang ko na to, alam ko yung mga kakilala ako na taga dun sa amin. Alam nyo yung balitang to na naaksidente ako nung kailan dun sa may I Love San Pablo. Ayun, yun. Yung damit ko na suot na yun, yung black na t-shirt, yun yung sinasabi ko na suot ko rin nung naaksidente ako 1 week lang ago. Tapos yun, parang napapansin ko rin parang mabigat yung pakiramdam ko kapag suot ko yung t-shirt na yun. Hindi ko alam kung siya ba talaga yung rason, pero every time talaga na sinusuot ko yung t-shirt na yun, iba talaga yung pakiramdam ko. Tapos iba yung mga nangyayari sa akin. Parang, alam mo yun, yung may mga disgrasya, basta kaya magsimula nun, parang hindi ko na siya sinusuot, Kaya nung napanood ko yung TikTok video na to, parang nakarelate ako kasi yun nga sa mga experiences ko recently. Nangyayari kasi talaga yun, yung parang naiiwan yung kaluluwa, yung energy ng tao doon sa mismong damit nila, lalong-lalo na pag favorite nila yung damit na yun or yung bagay na yun. And mas lalo na kapag namatay sila, nasuot nila yung damit na yun. Kaya sa mga kagaya ko na mahilig din talaga sa mga ukay-ukay, mag-ingat-ingat na lang tayo sa mga bibilhin natin. Tapos, yun nga, nakita ko rin sa reaction dun sa video na yun, na maganda na yung mga ukay na binibili natin is clinic cleanse muna natin bago natin gagamitin. Kasi hindi natin alam kung yung
damit na nabili natin is meron palang kaluluwa na kasama or may energy pa, may bad energy pa dun. Kaya maganda na i-cleanse at i-cleanse pa rin. Whether damit man yun or gamit, para syempre safe tayo sa mga ganitong pangyayari. Kasi meron at meron talagang mga ganun na hindi nila kayang i-let go yung mga bagay na meron sila nung nabubuhay pa sila. Kaya kayo, kung may mga experiences din kayo kagaya ko na mga ganito about sa mga ukay-ukay, comment down below and tingnan natin kung pare-parehas ba tayo ng mga experiences, kung similar ba yung mga nararanasan natin kapag bumibili tayo ng mga ukay. Pero syempre, hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga ukay-ukay na damit ganito Kasi marami pa rin naman ako mga damit na ukay-ukay pero wala namang ganun. Ito lang talaga na t-shirt na to. And yun po, sa mga nagtatanong sa akin nung last week pa, sa mga nakabalita nung disgrasya ko, semplang lang naman yun. So medyo nagasgasan lang ako dito sa sa kamay ko, tapos dun sa tuhod ko. Pero okay lang naman po ako, buhay pa rin naman po ako. Wag po kayong mag-alala kasi masamang damo po talaga ako sa totoo lang. Gusto mo bang kumita kahit nasa bahay ka lang? I-download mo na itong Kabibi Game. So, i-click lang po yung link sa may comment section and mag-i-install na po yung Kabibi Game. Antayin lang po ito na mag-load at mag-register po tayo gamit ang ating phone number. So, dito po ilalagay nyo po yung phone number and magpro-provide po kayo ng password. Meron pong magte-text na verification code sa number ninyo at yun po yung number na ilalagay nyo para sa OTP. So, ito po yung dashboard ng Kabibi Game at makikita nyo po na napakaraming laro na pagpipilian. Para makapagsimula naman po kayong maglaro, i-click nyo lang po itong top up and pwede po kayong mag-top up gamit ang inyong GCash account. Ito po makikita ninyo na makakakuha kayo ng bonus every time magta-top up po kayo. Kapag gusto nyo rin pong i-withdraw yung pera nyo, i-click nyo lang po yung withdraw dun sa may baba at pwede nyo pong ma-withdraw yung pera nyo through your GCash account. Meron din po silang first offer top up kung saan makakakuha kayo ng extra gold. Kung gusto nyo pang makakuha ng extra na coins, i-click nyo lang po itong Lucky Guys sa may taas ng application. Ito guys, subukan nating laruin yung skydiving kung saan pwede kang mag-bet ng coins pero kailangan mong ma-cash out yung coins na binet mo bago ito mag-boom. Itong next game naman na lalaruin natin ay yung pinakabago nilang laro at tinatawag itong mines kung saan mag-place ka lang ng bet kung saan sa mga box dyan at kung nakuha mo yung coins ay mananalo ka agad ng pera. Napakarami pang laro na pwedeng pagkakitaan habang nasa bahay ka lang kaya i-download mo na ang Kabibi Game. Ilalagay ko yung download link sa may comment section at i-install nyo na at sabay-sabay tayong maglaro at magpapera.